Huwag po kayong pumayag na kayo ay batuhin ng cancel dahil po sa pangangampanya ninyo para kay Marcos Duterte. Kapag kayo po ay binato ng cancel, batuhin niyo po ng burger ng unity ni Marcos Duterte. Maraming salamat! Magandang umaga sa inyo lahat! Kanina sa Senado, dumulog ang tatlong taga Quezon Province para sabihing naging bahagi raw sila ng malawakang dayaan sa kanilang probinsya. Kasama sila ni Boy Saico ng grupong COPA o Council on Philippine Affairs. Ayon sa isa sa tatlo na nagpakilalang si Bert, nagkaroon daw ng ani ay dagdag lipat, pabor sa mga kandidato ng Liberal Party at tinulungan para umano sila ng 5 taga Smartmatic. Kwento ni Bert, 2 linggo raw silang sinanay para mag-encode ng mga boto, pero noong mismong araw ng eleksyon lang daw nila na lamang magagamit sila sa di umano'y manipulasyon. Ayaw pa nilang sabihin kung sino ang nag-utos sa kanila. Mayroon pong nag-utos sa amin. Isa pong mataas na opisyal ng gobyerno po. Taga-Liberal Party ba, sir? Particular po ay Liberal Party po. Ang siste ayon sa kanila, Meron po kaming sa amin po na i-transmit yung Nabigla ang marami sa salamangka ng teknolohiya na mabilis na lumabas sa radyo at telebisyon ang resulta ng halalan 2016. Ilang oras matapos ang botohan, alam na ng marami ang resulta. Mula konsehal, mayor hanggang gobernador. Makalipas ang 24 oras, halinhinang kinilala ng mga kandidato sa pagkapresidente ang kanilang pagkatalo sa nooy nabibintong ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, si Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, itinakda na ng ilang taong may teknikal na kaalaman ang magiging resulta ng halalan. Ang resulta ng botohan ay isang zarzuela at ang ating karapatang mamili ng ating mga pinuno ay kinilimbat gamit ang iilang mga computer at mga sopistikadong kagamitan. Tila city sa isang maaksyong pelikulang tulad ng James Bond o Mission Impossible na Mission Impossible ang eleksyon. Ang halalang 2016 ay nahack. May 9, 2016, bandang 6:00 ng hapon, habang nakatutok ang sambayanan sa resulta ng botohan, kapansin-pansing huminto ang pagpasok ng mga boto. Tumagal ang results blackout ng halos 2 oras. Naulit muli ang blackout bandang 9:00 ng gabi. Kinaumagahan, matapos ang serye ng mga results blackout, humulusok ang 1 milyong lamang ni Senator Bongbong Marcos laban sa kanyang katunggali sa pagka-vice-presidente, Leni Robredo. Ang naging resulta ng bilangan ay salungat sa maraming survey at pag-aaral na ginawa bago at matapos ang botohan. Ang resulta ng botohan ay nakikita natin sa ating mga telebisyon ay nanggaling sa isang computer na kung tawagin ay transparency server. Matatagpuan ito sa loob ng opisina ng PPCRV sa UN Avenue, Maynila. Ang transparency server ay hindi sumailalim sa masusing inspeksyon at review. Taliwas ito sa Republic Act 9369 na kung tawagin ay Automated Election Law. Ayon sa batas, dapat suriin ng mga eksperto ang lahat ng mga software at kagamitan na gagamitin sa halalan. Sa pagkakataong ito, 2 partido lamang ang nakakaalam kung paano paganahin at magbilang ng resulta ang transparency server, Comelec at Smartmatic. Ang Smartmatic ang pinakamalaking supplier at kontratista para sa ating automated na halalan. Sa issue ng hacking ng halalan 2016, ang pahintulot upang buksan ang computer ay dapat manggaling sa Comelec, lalo pat dahil ang datos na tanga nito ay ang resulta ng halalan. Bukod sa transparency server, maraming klase ng computer ang ginagamit sa automated na halalan sa Pilipinas. Ang VCM o mas kilala sa tawag na PICOS ay isang uri ng computer na ang tanging gawain ay ang magbilang ng mga marka sa iyong balota. Gamit ang ilang mga USB stick na kinakabit sa likod ng VCM, ipinapadala ang mga resulta ng mga nascan na balota sa isa pang tipo ng computer na kung tawagin naman ay Consolidation and Canvassing System o CCS. Ang CCS ang naglalathala ng opisyal na resulta ng botohan
at siyang natatanging computer na may kapangyarihang magproklama ng mga nanalo sa halalan. Ngunit maliban sa VCM, CCS at Transparency Server, marami pang ibang mga computer ang ginamit noong nakaraang halalan na itinago sa mata ng publiko. IP Converged Data Center, Bonifacio Global Taguig. Dito nakalagak ang mga nasabing top secret na computer. At tulad ng Transparency Server, lahat ng mga computer at teknikal na kagamitang matatagpuan dito ay hindi dumaan sa review o inspeksyon. Dito matatagpuan ang pinakatago-tagong computer ng Smartmatic. Isang computer na kung tawagin ay Q-Server. Ang Q-Server ay nagsisilbing checkpoint o gate kung saan lahat ng resulta ng halalan mula sa lahat ng VCM at CCS ay dumadaan. Ang Q-Server din ang pinal na nagdidesisyon kung saan ipapadala ang mga resultang natanggap nito. Ang paggamit ng isang Q-Server ay labag sa ating batas at hanggang sa ngayon ay pilit na inililihim ng Smartmatic. Ika-8 ng Mayo, 2016, tila Pasko ang siklab ng mga LED lights sa mga computer na nasa loob ng IP Converged Data Center. Ika-8 ng Mayo, 2016, tila Pasko ang siklab ng mga LED lights sa mga computer na nasa loob ng IP Converged Data Center sa BGC Taguig. 23 oras bago ang takdang pagbubukas ng mga presinto. Katakatakang buhay sa aktibidad ang mga computer na ito. Ang tanong, anong resulta ng botohan ang naipadala ngayong hindi pa nagsisimula ang botohan? Batay sa mga impormasyong nakalap, ang mga transmisyon ay nagmula lamang sa siyam na IP address. Ang mga IP address na ito ay eksklusibong IP address na nakalaan para sa halalan 2016. Kung gayon, ang hacker na iligal na nagpadala ng resulta sa bisperas ng halalan 2016 ay tauhan ng Smartmatic o COMELEC. Hindi sapat na hawak ng hacker ang opisyal na USB sticks at isang VCM o CCS. Dapat ay may access din siya sa mga balota, mga password at higit sa lahat, mga SD cards na may lamang instruksyon upang paganahin ang mga VCM. Ang lahat ng ito ay kontrolado ng isang makapangyarihang computer na kung tawagin ay Election Management System o EMS. Ang EMS ay mahigpit na binabantayan sa pinakaloob na bahagi ng Memory Configuration Room na matatagpuan sa Santa Rosa, Laguna. Kung sino man ang may control ng EMS, ang siyang may control sa halalan at kakayanin ng hacker gumawa ng sarili niyang eleksyon. Ngunit ang lahat ng seguridad na ito ay hinurakan at binaliktad ng COMELEC. Ng 6 na araw bago ang halalan, inilabas ang COMELEC Resolution 10114 na siyang nagtatag ng mga tinaguriang regional hubs. Nagtalaga ang COMELEC ng 7 regional hubs kung saan ang mga VCM, CCS, SD card, USB sticks, balota, at iba pang mga kagamitan sa halalan ay ilalagay. Ngunit ang pinakamalaking kabalintunaan ay nang sa pamamagitan ng nasabing resolusyon, binigyan ang regional hubs ng access sa EMS. Dahil dito, kayang magbago ng kumpigurasyon ng VCM o CCS ang mga regional hubs. At dahil binigyan din sila ng kapangyarihan na palitan ng alinmang VCM o CCS sa mga presinto, munisipyo at probinsya, kaya na rin nilang palitan ang bilang ng boto bago pa man magsimula ang transmisyon ng mga resulta. Naging legal ang pandaraya. Upang ikubli ang kanilang maitim na balakin, siniguro nilang walang media o partido ang makakasaksi sa mga aktibidad sa loob ng regional hubs. At dahil binigyan din ng kapangyarihan ang regional hubs na palitan ang mga VCMs at CCS, sa kaligitnaan ng botohan, naging legal ang transmisyon ng mga namanipulang resulta ng botohan. Gamit ang Transparency Server, Q-Server at regional hubs, malinis at perpekto ang naging dayaan. Makaraan ang 3 automated na halalan, dalubhasa na ang sabwatang COMELEC Smartmatic na i-hack ang halalan. Kung iisipin, hindi rin nakabibigla kung bakit sa loob ng 3 pagkakataon mula noong halalang 2010,
Bigong makamit ng sabwatang COMELEC Smartmatic ang pag-aaproba ng Technical Evaluation Committee sa loob ng panahong itinakda ng batas. Ang mga rekomendasyon din ng International Certification Entity, SLI, ay isiniwalang bahala ng COMELEC at Smartmatic. Kaya't kahit na ang EMS, CCS at VCM ay sumailalim sa isang audit at review, ang iba pang mga kagamitan at computer tulad ng mga nabanggit na Q-server, transparency server at ang buong infrastruktura ng halalan ay hindi dumaan sa isang masusing inspeksyon. Naghihintay lamang ang hacker ng tamang panahon upang makakita ng butas sa sistemang gusto niyang atakihin, magnakaw o manipulahin ang impormasyon o datos na kanyang tinatarget. Maliwanag na nahack ang halalan 2016. Hindi kinatawan ng resultang nakita natin sa ating mga telebisyon ang tunay na saloobin ng sambayanang Pilipino. Marahil ang ibang nanalo ay dapat na mas marami pang boto, samantalang ang iba namang natalo ay dapat nanalo. Ngayong alam mo na, kailan ka kikilos?